morning, good afternoon. Kahit saan sulok man tayo sa mundo, sa aking mga kababayan, sa aking mga friend, good morning once again. Itong video na to ay i-share ko sa inyo kung paano basic information about stock, mutual fund, investing. Okay? Importante kasi malaman natin kung saan tayo magsimula, kung anong unahin natin, dapat alamin natin ang pinaka-konsepto, pinaka-basic. Okay? Pagdating sa pananalapi, pagdating sa pag-invest. Okay? Bakit ang International Marketing Group ay nagtuturo? No? Kung bakit importante ang financial literacy. Dahil dito natin malalaman, no, madagdagan ang ating ability, madagdagan yung ating investing skills para sa ating financial management, di ba? Kasi napaka-importante na paano natin pangangalagaan ang ating kapirahan. Okay? So ngayon, sa video na to, i-share ko sa inyo kung bakit napaka-importante ang financial literacy. And then, sa ating topic na, okay, basic information, no, about sa stock market and mutual fund investing. So, samahan nyo ako sa ngayong umaga, gabi, kung saan sulok man kayo sa mundo. Okay? To invest. So, dapat nating bigyan ng time, no, ang financial education natin. So, ang ating company ay may hadikain, no, na talagang may paibot sa bawat pamilya. Okay? So ngayon, bakit talaga natin kailangan, no, na okay, ang financial education? Okay? Why we teach financial literacy? Okay? Dahil, okay, so example natin, no, the role of money is changing, di ba? So ang galaw ng ating kapirahan ay pabago-bago, di ba? So example lang natin, no, pagdating sa ating, okay, deposit interest rate, di ba? Way back 1976, no? 2010 hanggang 2010, no? Meron tayong graph dito, okay? Makikita natin, no, kung anong year mag-uumpisa, okay? So, way back 1976, 1984, mataas ang binibigay sa atin ng bank pagdating sa interest rate, okay? And then, bumagya ng bahagya, bumaba, tapos umakyat na naman in 1990, tumaas ng konti. So, ibig sabihin, pagdating ng time, pagdating ng year na ito, mataas pala ang bank sa pagbigay ng interest rate noon, no? So, sa kasalukuyan hanggang ngayon, no, pagdating ng 2010, di ba? 2010 na, pababa na ng pababa, no? Hanggang sa ngayon, di ba? So, that's why, no, bakit pag nakalagat lang ang pera mo, no, sa bank, okay, hindi naman dumalago, no? Bakit? Magkano lang ba ang interest rate na binibigay, no, ng bank sa atin? Di ba? Wala pang 1%, di ba? 25% lang. So pagdating sa ganyan, kakainin pa ng withholding tax, whatever tax na ipapataw sa atin ng bank, di ba? So pag dyan lang nakalagay ang bank, ang pera mo sa bangko, hindi naman masama, no? Pero in reality, ganun talaga ang binibigay. So hindi makabit ng inflation na tinatawag, no? Dahil nga, mas mababa pa, no, sa inflation. Dahil 0.25%, magkano ang average ng inflation natin? 5% in up, di ba? So talagang talo pag nakalagay lang dyan. Okay? For emergency purposes, maganda naman sa bank dahil anytime pwede mong ma-withdraw. Okay? So, that's why, no, kailangan natin, no, na kailangan natin ng financial education. Okay? Napaka-importante dahil pag wala tayong financial education, money without, no, financial intelligence, no, money soon gone, sabi ni Robert Kiyosaki. Okay? So, ngayon, bakit napaka-importante talaga? Okay? Ngayon, our topic for tonight is about the basics of stock market and mutual fund investing. Okay? Napaka-importante, no? Pagdating sa investing, dapat, okay, alamin natin ang pagdating sa investing talaga. Kung ano ang ating gagawin, ang ating panimula, o ang ano ang ating dapat unahin. Okay? Dahil sa pag-invest, commitment mo yan, no? Habang buhay mo yan na gagawin. Hindi lang yung isang
isang beses ka lang maglalagay, no? So dapat talaga kailangan mong habang buhay mong i-habit mo na yan. Disiplinahin mong sarili mo. So pagdating sa pag-invest, okay, may dalawang bagay, may dalawang type tayo, no? Na pagpipilian. Okay, pwede tayo sa, okay, yung tinatawag natin na lend, okay? So nagle-lend, okay? Nagpapautang tayo, no? Okay, nagle-lend tayo katulad ng example, sa bank, deposit product ng bank na kung saan ang bank ay nagbibigay sa atin ng in behalf na balik ay yung interest. Yung 0.25 interest na binabalik sa atin. Mababa nga lang, but tipo pa rin yan ng pag-i-invest mo. Okay? So, another thing na para ma-appreciate nyo ang ating topic ngayon ay yung i-invest natin, pagle-lend natin sa mga government securities, sa mga corporate bonds, sa mga private company, no? Nagpapautang tayo dyan, no? Through mutual fund, okay? And then, kung ikaw isang individual, mayroon kang in-invest, may umutang sa'yo, okay? Mayroong pangako na interest, whatever interest, 10% man yan monthly, yun ay isang din investing mo, no? So, as an individual na lender, okay? So ngayon, isang type ng ating pag-i-invest din, no? Ay yung pagbabay natin, okay? Babay tayo, okay? Na tipo ng pag-invest. Okay, whatever, no? Nagbabay tayo, like sa stock market, nagbabay tayo ng stock, okay? Sa mutual fund, okay? Bumibili tayo ng share, okay? Sa mga UITF na yan, yung mga unit investment trust fund ng bangko at sa mga real estate trust investment trust fund na yan. Okay? So whatever, house and lot man yan, kung saan man, basta nagbabay ka, investing din yan dahil pagdating ng time, okay? Pag tumaas ang market value ng binili mong lupa, bahay, diba? Isisil mo rin siya, diba? That is a part of investing. Okay? So ngayon, napaka-importante talaga sa individual na malaman natin, no, ang pinaka-basic, no, sa pananalapi, yung konsepto sa pananalapi. Okay? So number one, ang dapat nating unahin na malaman, okay? To build a long-term investment, dapat i-understand mo muna how money works, di ba? Na kung saan tayo ngayon, may mga stages tayo pagdating sa money, okay? Money works, okay? Money, okay? Or man at works, and then man, and money at works, and then money at works. Diba? Mayroon tayong common na tatlong stages, no? Pagdating sa ganyan. But dapat natin i-understand kung saan galing, okay? Ang ating pinagkukunan, okay? May dalawang types tayo, no? Okay, na income. Okay? So, two types of income natin. Napaka-common lagi. Yung active income. Okay? And then, pangalawa, yung passive income. Okay? Whatever man na income na mayroon tayo sa ngayon. Okay? But ito ay isang two types of income nating, okay, tatalakayin ngayon. Okay? Ngayon, pag-usapan natin yung active income. Okay? Na kung saan, ikaw nagtatrabaho, income from your direct labor. Okay? Example natin, sa mga direct labor natin, okay? Sa job, kung mayroon tayo ngayon, di ba? Yung tinatrabaho natin, no? Ang income natin sa salary natin, okay? Doctor sa pasyente niya, lawyer sa client, okay? OFW sa contract, and then sa agent sa commission, no? Yan po ang mga tipong active income na nagbibigay sa atin sa ngayon. Okay? So, anong gagawin mo dyan sa active income mo? So, ikaw, man at work ka, no? Trabaho ka ng trabaho dyan, no? Para magkaroon ka ng active income. Para yun ang gamitin mo sa mga responsibility mo sa buhay, di ba? Yung mga responsibility tayo. But kailangan natin malaman through financial education para magkaroon tayo ng financial security at the end of the day, no? Kailangan lang natin malaman kung paano yung basic na konsepto para tayo makaabot, no, sa ating patutunguhan. At the end of the day, na tayo may tinatawag na financial
security. So isa sa mga konsepto na to na ating dapat malaman, no? Dahil ito ay makapagbigay sa atin, no, ng kaginhawaan pagdating ng future natin. Okay? Pag hindi na tayo active income, wala na siya active income, dapat meron tayong passive income. Okay? Itong napakaganda, gamitin mo yung active income mo. Okay? Man at work ka ngayon, trabaho ka ng trabaho, para magkaroon ka ng passive income, gamitin mo yan. Yun ang pinaka dapat mong intindihin. Kasi karamihan sa atin, active income, sinasayang lang nila, no? Hindi nila binibigyan ng halaga kung ano yung kinikita nila. Kaya nga at the end, di ba? Wala silang napapala, wala silang ipon, wala silang nag-generate ng income pag natapos na sila sa kanilang active income. Dahil darating ang tayo, magre-retire tayo, di ba? So dapat nating alamin, no? Kung ano talaga, i-understand talaga natin how money works talaga para sa atin. Okay? Sa buhay mo, i-execute mo, no? Dahil ikaw ang kawawa, no? Pag hindi mo to nalaman. Okay? Marami sa atin, no? Kahit na professional, mataas man ang pinag-aralan, no? Kahit anuman, kulang pa rin sila sa pag-build ng kanilang foundation. Dahil kulang sa pinaka-basic na konsepto. Importante yun. No? Yung basic na konsepto, pag alam mo yun, paano mo build ng tamang yung foundation, okay, hindi ka talaga mawawala. Hindi mo na kailangan patunayan pa na ikay maging milyonaryo para ipakita sa magiging financial educator tayo. Okay? So ngayon, kasi maraming mga pilosopo na kailangan muna nilang ipakita, no, na kailangan ko muna ipakita para makahikayat ako ng tao, kailangan ko muna malaman nila na ako isang milyonaryo na. So hindi, dito sa IMG, tinuturuan tayo, no, kung paano natin i-build ng tamang structure ang ating foundation. Kaya ito, ang pinaka-basic na talaga dapat mo malaman, no? So ngayon, alam mo na kung ano pala ang kalagaan ng passive income sa magagaling yan, anong panimula, okay, mag-start tayo sa ating, okay, active income. So ngayon, dahil napakaganda pag mayroon tayong passive income, dahil income keeps coming even if you're not working. Di ba? Maganda? And then, if you stop working, your income continues. Yun ang pinakamaganda talaga. Di ba? Interest income from investment. Example. Di ba? Yun, mutual fund. Di ba? Bakit? Siyempre, nag-generate yan, no? Ang income, katulad ng mga nag-invest ka sa stock, okay, sa bond, okay? Yun ang sinasabi natin mga investing, na nagle-lend ka, nagbabay ka, okay? Yun ang magbibigay sa iyo at the end of the day, okay, ng continuing generating ng income kahit hindi ka nagtatrabaho, okay? Example din, long-term healthcare. Katulad ng Kaiser natin, may investment side siya, di ba? Yan po ang kagandahan pag ika ay may alam. Okay? Pag financial literate tayo, hindi tayo talaga mahihirapan pagdating ng ating retirement days. Okay? And then, passive income, example, royalty income din sa mga business na tinayo mo, no? Pag may nag-franchise sa'yo, okay, may royalty income ka sa bawat franchise mo. Okay, and then rentals, no? Whatever na pinaparintahan mo, okay? Bahay, okay? Whatever man, car rentals man yan, basta nag-generate ng income, yun po ang kagandahan. Kahit nakabakasyon ka, may leverage ka, okay? Yun ang magagandang leverage revenue mo, no? Pagdating ng time. Yun po ang kagandahan, no? I-understand mo talaga how money works para pagdating ng pag-build mo ng iyong foundation, hindi ka mawawala. Dahil alam mo kung paano mo palaguin yung sinave mo. Hindi yung nakatago lang doon sa bahay mo, pagbukas mo, ganun pa rin ang amount niya. Okay? So, ngayon, 2 types of income, yun ang ating dapat unahin na alamin kung ano talaga ang work nito, ang function nito sa atin. Okay? And then, ito pa rin, no? Parte pa rin ng atin ng i-understand mo how money works, di ba? How do we make money work for us? Okay? So gamit natin ang rule of 70, power of compounding interest, okay?
popularized by Albert Einstein, okay? So ngayon, dividing the number 72 by the interest rate of your saving or investment will give the estimated number of years it will take for your money to double, okay? So, gamit natin, no, ang rule of 72. So, example, you open a saving account in the bank, and then the bank give 1% sa 10,000 mo. No, example lang to, no, sa bank. So, ngayon, divide by 1, ang 72 equals 72. So, your money double after 72 years. Okay? The sum is 20,000. So, ibig sabihin, pag interest rate, no, ang gamit natin, divide mo sa 72, kay 1% lang ang binigay ng bank, so 72, after 72 pa, magdudoble ang pera mo. Yan ang estimated, no, na interest na ibibigay sa iyo gamit ang formula rule of 72. Okay? So ngayon, another elaboration na tayo, no, pagdating sa how do we make money work for us talaga. So ngayon, whatever interest pala na ating gagamitin, sa 4% man yan, okay? So ngayon, whatever amount na ilalagay mo, example natin, 100,000 na amount, okay? 100,000 na amount dito. So pagdating mo ng 65-year-old, every 18 years at a 4% na interest rate na binigay sa'yo, okay? Yun, magdudoble pa lang ang pera mo, okay? So yun, gamit natin, no? Alamin natin, basta pala whatever percentage na ibibigay, di ba? Whatever, yun pala, no? Magdudoble ang ating pera. So ngayon, karamihan kasi sa atin sa bank, di ba? Sa bank lang, nakasalalay tayo lagi. Si bank, hindi naman tinuturo sa atin yan, no? So si bank, talagang nag-allocate yan so whatever percentage na nag-generate sila para maka-income sila. That is a business. Okay, ngayon, so example natin, okay, sa 9% nilagay ni bank, okay, 9 years na, i-divide niya for the 8%, every 9 years nagdudoble, okay? The same amount, okay, pagdating ng age ng 65-year-old, may diferensya, di ba? So pag hindi mo alam, talaga, yung pera mo nandiyan lang sa bank. Tapos si bank naman, nag-generate siya, okay, hindi naman niya pera ng depositor. Okay? I'm not against with the bank, but that is the reality talaga, di ba? So, kailangan mo talaga intindihin, no? Kaya pala, no, lalong lumalago ang mga bangko gamit ang pera ng mga depositor. Dahil hindi naman natin alam kung ano ang ating dapat sisimulan, kung saan tayo talaga maglalagay ng ating kapirahan, pisong pinaghirapan, di ba? At a 12% rate, di ba? Every 6 years, dumuduble. So, peksi ng peksi. Okay, so ibig sabihin, kung alam natin ito, okay, mas madali tayong makabit ng, mabit natin ang inflation na tinatawag, di ba? Dahil yung ating pera lumalago, di ba? So, ibig sabihin, hindi lang tayo sa stage lagi ng, okay, man at work. Okay? Pwede tayo naman pala sa stage 2. Okay? Man at work. Man at money at work. Kung gusto mo naman, doon tayo sa stage 3 na money at work na. Diba? Ito na yun. So, dapat mo lang alamin, no, yung money works for us. So, whatever percentage pala na atin, na contract natin, na ating paglagyan ng ating pinaghirapan, pisong pinaghirapan, ito na pala may bibigay sa atin ng tamang, okay, ng tamang investment na magagamit natin, no, pagdating natin ng retirement days natin, di ba? Hindi na natin kailangan magpagod, di ba? So habang nagtatrabaho tayo, nag-invest din tayo sa money at work para pag retired natin, dudubli pa ang ating kita. Okay, may kinita na tayo sa investment natin, pero pa tayong kinita sa ating pagpapagod. Okay? So, ganyan pala ang kaimportante, no? Malaman natin how money work for us, di ba? Lahat ng investment yan, maliit man interest, basta nagbibigay sa atin ng income, maganda pa rin yan. Dapat na natin alamin kung saan pa ang mas maganda. Okay? So ngayon,
Itong example naman, okay? How do you want to make a 6 million? Okay, dito na naman tayo sa 6 million pag-uusapan natin. Ito na yung stage, no? Kung paano natin talagang target goal natin ang 6 million na yan. Okay? So, itong isang elaboration lang, no? Pinapaiwatig lang sa inyo na kaya pala, no? Marami sa atin trabaho ng trabaho. Okay? You work for a 6 million. Okay? So, anong gusto mo? Ikaw magtatrabaho sa 6 million na yan o ang pira na patatrabahuin mo sa 6 million. Okay? Pag ikaw magtatrabaho, okay, sa 6 million na yan, okay, how many years you work to make a 6 million na yan? So, dapat may 200,000 a year ka. Kung hindi kaya 17,000 monthly. So, grabe na siguro ang tipid mo dyan, no? Para lang magkaroon ka ng 200,000 yearly. For 30 years mong gagawin, di ba? Disiplinahin mo sarili mo. Okay, magpagod ka, magbanat ka ng buto, grabing savings mo, budget mo dyan, di ba? So, hindi naman siguro ma-perfect mo na talagang mayroon kang 200,000 yearly, di ba? So, ngayon, yan mo lang makikita, di ba? Kung paano pala kaganda pag ang pira na ang pinapatrabaho mo, di ba? Kung ikaw ay financially literate ka, alam mo kung anong gagawin mo sa pisong pinaghirapan mo. Napaka-importante, di ba? Kaya marami sa atin, yung wealthy, lalong nagwe-wealthy, lumalago yung wealth nila. So, dito ngayon, yung IMG, dinadala na sa atin yung mga sikreto ng wealthy. Sa middle class, below middle class, dinadala na ni IMG sa atin. So, ayaw mo pa yun. Di ba? Free ang financial education na binibigay sa atin ng IMG, di ba? Makinig ka lang. Okay, i-absorb mo lang, di ba? At saka i-execute mo. Talagang may patutungang maganda ang iyong future. Okay? So, pag pinili mo ang money at work na, no? Money work na for the 6 million, okay? Ganyan yan. Okay? So, at 12% rate, no? May 100,000 ka, pagdating mo ng 36 years, mayroon ka ring 6.4 at a 12% rate. Bakit 12% na ginagamit natin? Okay, nasa gitna lang, moderate. Moderate lang siya o di kaya ay kunting aggressive. Okay? Reality talaga tayo, dito lang tayo sa 12%. Okay? So, bakit? Bakit mo tatrabawin ang pera para sa'yo? Okay? Hindi pagod. Ang pera hindi napapagod, di ba? So, ang problema lang, kailangan may commitment ka. Okay? So ngayon ang problema mo, 100,000 yan. Di ba? Medyo malaki-laki na pera yan. Okay? Sa ngayon, hindi mo naman problema yan. Kung wala kang perang ganyan, okay, dito tayo sa isang paraan. Okay? So at 12% naman, mayroong 1,000 monthly mong gagawin. 33 pesos something a day. Mayroon kang 1,000 a month na commitment para investing mo for 36 years. Okay? The same amount, aabot din, no? The same din, 6.4 million din. So, dapat mo lang talaga, parte pa rin ito ng understanding mo about how money works. Okay? So, wala kang malaking halaga, hindi naman problema. Kailangan mo lang disiplina, alamin, di ba? Ang konsepto, okay? Na pwede pala, no? Maglagay ang pa 1,000 monthly, okay? Commitment to use money, okay? To use money, hoping or expecting, okay? To make more money, okay? To achieve or based on your long-term goal, okay? Yan po ang ating sinasabing pagdating sa investing. Okay? Kailangan talaga habang buhay yan. Ugaliin mo na. Okay? Dahil whatever amount, kahit maliit man yan, pa 1,000 lang yan, 2,000 man yan, yung amount na yan ang magsisave sa'yo balang araw. Okay? Yan ang lagi nyong tandaan. Okay? Okay, building a long term, okay, differentiate natin yung dalawa, okay? Yung bank at saka yung mutual fund. Okay, ito rin, no? Dito mo malalaman ang percentage kung bakit mas maganda, kung sino ang mas maganda sa dalawa. Okay?
So ngayon, as a depositor, okay, saving account ang tawag pag nag-deposit ka, no? So, si bank, dito yan nilalagay sa 5, okay? Government securities, commercial papers, stock, di ba? Return loans, credit card, okay? Yan, sa mga car loan, business loans, and real estate. Diyan yan nilalagay yan, okay? Lahat ng nakadeposit sa kanilang vault, sa kanilang bank, diyan nila ina-allocate yan, okay? Nagpapairam sa gobyerno, sa mga nagpapairam sila sa mga private company, okay? Okay, bumibili sila ng stock and equities, yan, sa mga Philippine Stock Exchange publicly listed companies na yan, okay? Nagpapautang sila sa mga individuals, no? And then, nagpipinan sila sa, okay, real estate. Okay, pag nag-generate yan, lahat ng 12%, ibabalik sa iyo 0.25%. Wala pang 1%. So, yan po ang kalakaran, no? Pag ano ka sa bank. So, ngayon, di ba, malaki ang kaibahan pagdating sa interest, okay? Kaya nga, pagdating sa depositor, kukunti na lang. Okay, ngayon, pag sa mutual fund tayo, investor ka sa mutual fund, nag-invest ka, shareholder tawag sa'yo, tapos yung mutual fund company, i-allocate niya yan sa 3. Okay, government securities, napapautang dyan, sa commercial papers, pinapautang sa mga private company na yan. Okay, and then, bumibili ng share stock dyan sa public, sa Philippine Stock Exchange publicly listed companies din. Okay, dyan sa 3 niyan, may ina-allocate yung na-pool na pera ng individual ng mutual fund company. Pag nag-generate yan ng 12% din, ibabalik sa iyo the same percentage din. May great equalizer talaga yan, no? Pagdating sa mutual fund investment. Okay, 12% din. Okay, so napakaganda, di ba? Yun po ang diferensya dyan. No? Pag hindi mo alam, dito lang tayo sa isa. Okay, pag alam mo, talaga, mayroon kang, okay, mapapala at the end of the day. Okay, ngayon, gain realized by investor upon redemption to their share in mutual fund have been excluded from the definition of gross income effective January 1, 1998, and there are therefore not subject to personal income tax return. Okay, Republic Act 8482 yan. So, hindi na po, no, ang proceed ng ating mutual fund, okay, exempted po yan. Yan po ang benepisyo pag naka-mutual fund po tayo. Hindi ka nagtatax, di ba? So, ayaw mo ba noon? Di ba? Siyempre maganda, di ba? Wala kang tax na kinukuha ang gobyerno yan. Okay? So, ngayon, ayaw mo pa? Okay? Marami pa rin ang ayaw dahil baka nga matalo. Okay? Lagi na lang no, negative. No, whatever investment, may risk po yan. Okay? Nagnegosyo ka, may risk din yan. Okay? So, kailangan maging positive tayo para aani din tayo ng positive. Okay? So, how much can you save to achieve your goal? Dapat may goal ka. Okay? Hindi pwedeng walang goal. Goal yan. May goal tayo sa ating buhay. Okay? Pagdating sa investment, okay, mag-invest ako 1,000 a month for my retirement. Okay? Habang nagtatrabaho ako dito, okay, sabayan ko itong trabaho ko na ito. Okay? Dahil pagdating ng retirement ko, retirement days ko, may makukuha ako sa company ko, plus yung aking pang tinubo sa investment ko after 20 years. Di ba? Example, bumili ka ngayon ng piso. After 20 years, nagiging 5 pesos yan. Naging 10 pesos yan. Kung mayroon kang 1,000 share na ngayon sa mutual fund mo, times mo sa 10, di ba? Mayroon kang 10 million, di ba? Sino magbibigay sa iyo ng 10 million na yan? Sino ang company magbibigay sa iyo niyan? Diyan ka nga, kahit government employee ka, walang magbibigay sa iyo ng ganyang halagang retirement fund mo. Okay? So ngayon, habang nagtatrabaho ka, sabayan mo yan. Okay? Pagdating ng retirement days, doble ang makukuha mo dahil nag-invest ka. Di ba? Yun ang kagandahan pag may goal tayo at financially literate tayo. Di ba? Educated tayo. Okay? Anong goal natin? Okay? Mag-save. Di ba? Talagang mag-save. For what reason? Di ba? Para maging ayay ang ating buhay. Okay? At the end ng ating
productive days, okay, tungo sa ating older stage. Okay, ngayon, monthly savings. Ilang years target mo? 35 years. Saan interest rate? 12%. Yes, para malaki-laki. Di ba? 1,000. Okay, in the 35 years, mayroon kang million. Okay? Sino magbibigay sa iyo ng ganyan? Di ba? Anong company may bigay? Private sector man, whatever, kung sa government ka man. Okay? And then, mas mahalaga pa rin, no, na do it yourself talaga ang pag-iipon at pag-i-invest. Okay? Kung gusto mo monthly savings 1,000, dagdagan mo 2,000 para mas malaki-laki. Okay? And then, hanggang kaya mo mag-save. Hanggang kaya mo mag-save. Kung saan ang kaya mo, commitment natin na talagang ugaliin mo, no, na talagang makapag-save ka for your future. Di ba? Para walang pamilyang maiwan, walang individual na maiiwan. Yun po ang adikain ng International Marketing Group. Kaya nga ito pinapaabot yung mga sikreto ng mga wealthy, no? Na para tayo, no? It's not for the wealthy lamang, no? Ang financial education, it is for everyone. Lagi nating tandaan. Dahil may karapatan ang bawat isa, dahil tayo ay, okay, mayroong income. Kailangan natin pangalagaan ang ating income. Dahil pag hindi mo pinangalagaan yan, kahit gaano kalaki yan, gigising ka na lang, dalaw para walang bulayan. Dahil without financial intelligence, mawawala yan ng maaga. Okay? Ngayon, pag in-invest natin sa 12%, 4%, okay? Yan ang ating calculator, yan ang ating table of calculator. Okay? Dahil ito nakabase lang sa 4% and 12%, but take note tayo, nakadepende tayo, okay, sa ating galaw ng ating merkado. Okay? Dahil naka-invest tayo sa mutual fund, so sa stock market, so depende yan. May akyat baba, akyat baba. Okay? Basta laging tandaan, okay, nakadepende tayo sa ating status ng ating merkado. Basta importante, huwag nating kalimutan ang ating goal, ang ating commitment pagdating sa investment. Okay? So ngayon, always remember, okay, always remember natin, okay, the higher the yield, the higher the risk. Know your risk tolerance, okay? So whatever investment man, pag nag-invest ka sa mutual fund, okay, laging tandaan, pag the higher the yield, the higher the risk din. Pag mababa ang yield, mababa din ang risk mo. Okay? Yung iba nga, nag-i-invest nga, okay, sa individual, papangakuan lang, no, na monthly 20%, di ba? High yan ang the higher the yield na, di ba? But, okay, talagang maglalaw yan ng parang bula. Kaya marami na scam sa atin eh. Dahil monthly, binigyan lang ng interest rate na malaki, okay, umuo naman, okay? Walang ganon, okay? Dahil sa mutual fund nga, per annum, yung sa mga individual na tao na scammer, okay, monthly. Okay, walang ganon, okay? Kaya, laging natandaan, whatever man sa legal tayo mag-invest, okay, the higher the yield, okay, the higher the risk. But, alamin mo, no, kung anong kang tipong investor ka, okay? Know your risk tolerance, di ba? Dapat mo laging tandaan yan. Nasa sayo, no, kung ano talagang tipong investor ka. Okay, kaya nga, okay, the best way to reduce risk if you want to invest in stock market is to invest in mutual fund. Okay, bakit sinasabi natin sa mga beginner, huwag muna tayo sa stock market. Okay, bakit sinasabi natin stock market, mutual fund, what is better? Okay, ngayon sa mga baguhan, okay, dahil hindi mo pa alam, dahil ang stock market, kailangan mo ang constant monitoring, okay? Mayroong technical analysis dyan na kailangan mo. Ikaw ang mag-monitor dahil direct investing ang ating stock market. Nagda-direct tayo. Kung ibig sabihin, sa mga philosophy dyan, bahala ka sa buhay mo dyan. Dahil ikaw ang magmamonitor niyan. Sa mga volatile stock natin na kung saan in the period of time, akyat baba ang price niyan. Kaya pag hindi ka, okay, nag-monitor yan, kung anong resources mo, kung newspaper lang, kung ano man, kung late ka, matatalo ka lang. Okay? Hindi ka makapag-cut ng losses mo pag hindi ka talaga, hindi mo alam yan. At sa katandaan natin, no, know your risk tolerance. Alamin mo kung anong tipong investor ka, kaya mo ba? Okay? Okay, baka yung iba dyan, mawala na ng 5,000, mawala na ng 10,000,
Nakoy, okay, dilagnat na, ayaw ko na, widuin ko na. Kaya nga lagi nating sinasabi, remember, okay, know your risk tolerance, okay? And then, bakit natin sinasabi na mas maganda mag-invest sa mutual fund dahil yan ay may fund manager na lagi nating sinasabi na siyang 24/7 na mag-allocate expert no, ng ating fund sa ating ay yung mutual fund company. May fund manager yan, hindi na ikaw ang mag-analyze, hindi na ikaw magpuyat, hindi na ikaw mag-rest dyan kung ano man, okay? Ibig sabihin, may driver ka dyan, uupo ka na lang, okay? Yun po ang kagandahan pag naka-mutual fund ka. And then, sa stock market, may minimum tayo dyan, okay? May board lot tayo dyan or F, o di kaya minimum number of share na dapat mong bilhin. Okay, example, napupusuan mo si Jollibee. Okay, magkano si Jollibee ngayon? Example, 224. Okay, minimum number of share na kailangan mong bilhin, 10. Okay, times 224, 2,000 something. Okay, and then, napupusuan mo si San Miguel. Okay, magkano ang minimum number of share ni San Miguel na kaya mong bilhin? 20. Okay, magkano ang presyo ni San Miguel? Okay, so ngayon, ibig sabihin, sa stock market, kailangan mo ng mataas-taas na kapital. Okay? Dahil kung ilan ang napupusuan mo, okay, yun din. Kung 5,000 sa isa, 5,000 din sa isa, 5,000 din sa isa, okay, kailangan mo ng mataas-taas na kapital. Unlike sa mutual fund, you can start at 1,000. Naka-diversified na siya. Okay? Yan po ang kagandahan. So bakit? It is better sa dalawa. Stock ba o si mutual fund? Okay? It depends sa'yo. Okay? Depende sa'yo. Depende sa pangangailangan mo. Depende sa goal mo. Okay? At depende sa anong tipong investor ka. Lahat yung dalawa na yan maganda. Okay? Dahil nagbibigay sa'yo ng leverage yan. Okay? Kaya kailangan mo lang alamin kung anong tipong investor ka. Okay? So ngayon, yung ating stock, paano ba kumita? Sa dividend and then price appreciation. Sa mutual fund natin, okay, paano kumikita? Yan, sa net asset value per share din. Okay? So yan po, no? Ang kagandahan, no? Pag tayo ay, okay, financially educated. Okay? Ngayon, ito na, no? Yung types of mutual fund, dito mo rin maisalangalan kung anong tipong investor po tayo. Okay? Kung anong tipong investor din tayo, no? Pagdating sa mutual fund. Okay? So ngayon, type of mutual fund, bond fund. Ano ba itong bond fund? Conservative. Okay? Dito mo na malalaman kung conservative ka dahil ang capital preservation nito 4% to 6% per annum. See, a bond fund is a low-risk type of mutual fund that invests mostly in fixed income instruments such as government securities and corporate bonds. The main investment objective is capital preservation and reasonable growth. No? Recommended nito 1 to 2 years lang. So, pag conservative po tayo, okay, itong bagay sa iyo. Okay? So, ngayon, yung ating balance fund, okay, kung moderate type of investor ka, itong para sa iyo. Di ba? 12% to 15% per annum. Okay? Balance lang siya sa blue chip companies and the government securities. No, is a moderate risk type of mutual fund that invests in a combination of equities and stock and fixed income. Objective, the main investment objective of the fund is for medium and long-term growth. Okay, recommended them to stay in medium term 3 to 5 years. Okay, so dito pa lang malalaman mo na kung anong klaseng investor ka, di ba? Moderate ka, pwede ito para sa'yo. And then, stock fund, ito aggressive. Okay, pag aggressive ka, okay, pwede ka dito. A stock fund is aggressive type of mutual fund that invests mostly in share or stock of corporation. Okay, nakasalay sa mga corporation ito ang ang galaw, no, ng ating fund. Okay, the main investment objective is capital growth and fund appreciation for a long period. Okay, dapat ito 5 years or more. Okay, kung ikaw isang investor na talagang hindi mo kaya, no, 5 years and more, hindi ito para sa iyo. Okay, so ngayon, alam mo na kung anong time horizon ka, anong personalidad na investor ka, di ba? Anong goal mo sa buhay, okay? Yan po nakasalalay yung ating mutual fund. Alamin mo muna, no? Kung anong tipong, okay, investor tayo. Dahil meron dyan, no? Na talagang ang tagal, di ba?
ang tagal. Dapat mo munang alamin. Dapat mo munang pag-aralan how money works talaga. Okay? Hindi yun overtime lang, yayaman ka. Okay? Hindi lang maglagay ka ng ganyan. Okay? Magiging million na ang 10,000 mo. Okay? Dapat proportion yan. Okay? So, dapat natin alamin talaga whatever man na investment na ating pasukan. Okay? Ngayon, okay? And then, ito pa ang isang type ng mutual fund, index fund. Okay? Index fund, what is an equity index fund? It is type of fund invested in all equities that are included in the index. Okay? So ngayon, itong kagandahan, pag naka-invest ka dito, 30 largest stock, no? Companies ito. Okay? The top 30 companies, okay, yan sila. Okay? Yan ang mga 30 companies. Diyan lang po yan, no? Naka-invest tayo. Whatever amount, no? Ang iyong pinakawalan. Okay? Diyan po. Kilala nyo naman yan, no? Yung mga 30 companies na yan. Okay? And then, para lalo natin maintindihan, may scenario tayo, no? Okay? Itong mga scenario na to, you have invested 1,000 pesos a month. Okay? So ngayon, 6 months ang illustration natin. So ngayon, okay, nag-start tayo in the first month in 10 pesos. Okay? So, ayan, makikita nyo, click ko lang kung makikita nyo ilang share yan. Okay? So ngayon, sa bawat price, may share ka rin mabibili. Okay? So para kung paano ma-compute ang income, totalin lang lahat ng, okay, total mo lahat ng share, okay? And then, at saka yung last price niya, okay? After yung 6-month price, 20 pesos, okay? So, total share natin, 422, okay? Last price ng share, 20 pesos. Total value, 8,456. And total contribution mo, 6,000. Okay, yung capital mo. And then, minus mo lang, no? Okay, mayroon kang kinita na after 6 months, 2,456. Okay, yan po ang mga senaryo natin, no? Yung ating ekonomiya, pag maganda dito, okay, pataas ang ating ekonomiya. So ngayon, scenario number 2, okay, biglang taas, biglang baba, tapos bumalik. Okay, yan po ang ating mga senaryo nating pag titingnan, no? Kung ano mangyayari sa yung stock, okay? Yan. Okay, lahat ng share, okay? So, ibig sabihin, 10 pesos lahat na yan, may value of share yan. So, para malaman mo lang, plus na natin lahat ng share, tapos i-times natin sa 6 months na price, okay? Times mo lang sa 10, yung 825 mo na share, okay, mayroon siyang 8,522 total value, minus mo lang yung capital mo na 6,000, may kinita ka pa rin, no? May kinita pa rin ang scenario 2 pag dito ka naka-invest, okay? May 2,525 pa rin. Okay, yan po, no? Pagdating sa ating graph, akit baba, ganun talaga, no? Ang ating status ng ating merkado. Okay, sa scenario number 3, okay, taas, tapos biglang baba, okay, hindi na nakabawi, okay, pandemic, okay. So, lahat ng share na yan, okay, tingnan lang natin, okay, plus lang natin lahat ng share. So ngayon, dahil sa pandemic, mababang share. Maraming share na bili ang scenario number 3, 2,550 times 5, kahit mababa ang value, sa dami ng share na bili mo, 12,750 rin. Okay, minus mo ang 6,000, okay, makinita kang 6,750. So whatever, no, na scenario, dahil nagbibigay din sa'yo ng income, nag-generate ka rin, okay, nag-expect ka rin, okay. So ngayon, pinapakita lang dito, na pag bumagsak ang price, okay, ng net asset value per share, doon ka bumili ng marami. Pag tumaas, kunti lang bibilin mo. Okay? Importante, may commitment ka na bumibili ka. Pero pag nakita mo na mababa, bumili ka ng todo para dumami ang share mo sa mababang price. Dahil pag pumalo yan, doon ka kikita. Ganun ang sistema. Okay? Ganun. Simple formula lang, no, na madali nating intindihin. So, pag bumaba, is a paper loss lang yan. Huwag kang mabahala. Dahil dito mo ngayon, ilalagay, kundi i-implement ang tinatawag natin na piso cost averaging, buy and hold for a time. No? So, ngayon, after 20 years, di ba, tumaas, pinta mo na. Okay? Yun po ang kagandahan, no? Pag mayroon tayong alam. Okay?
So ngayon, ipapakita natin sa iyo yung past 20 years yung ating Philippine Stock Exchange Index. Okay, yan po, no? Nakikita nyo yung ating graph, no? Talagang normal lang pag may mga crisis, okay? Asian Financial Crisis, 2008, Global Financial Crisis, yung Global Health Crisis, 2020, di ba? So ngayon, ibig sabihin, nakikita nyo yung line na yan na black, okay? Pataas pa rin ng pataas, di ba? 2000, again 2015 to 2020, pataas pa rin siya ng pataas. Okay? So, ibig sabihin, in the long term, nakakabawi ang ating, okay, ekonomiya. That's why nga, huwag kayong mabahala. Dahil, kahit baba, akit baba, in the long run, tumataas siya. Okay? So, ngayon, bakit nakakabawi ang bawat kumpanya? Okay? Dahil marami sa atin ang sasabi, takot ako mag-invest dahil, siyempre, paano yan in the long term pag nawala na ang company? Di ba? Hindi yan mawawala dahil in the long term, bakit? Anong rason kung bakit sila nakakabawi? Nakakabawi sila gawa ng inflation. Di ba? Ang pagtaas ng goods, yung mga services, di ba? Yung mga items, whatever, yung food and beverage, tumataas, si Jollibee, si San Miguel, di ba? Tumataas yan, prices nila. So dahil tumataas, di ba? Nai-profit ang mga company. So yung pag nag-profit ang company, pag nag-gain ang company, ibabalik din nila sa investor nila yan. Okay? Good pong kagandahan dahil sa inflation. And then second, population growth. Dumadami ang tao sa mundo. Dumadami ang konsumidor. Di ba? Dumadami yan. Kaya, huwag kayong matakot dahil sa daming nagkukonsumo ng mga pagkain, services, di ba? Lalong nagpa-profit ang mga company na yan. Okay? Ang kagandahan pa, pag ikaw naka-invest sa index fund na type ng mutual fund, okay? Okay? Mayroon silang index composition changes. Yan. Yung mga 30 largest companies na yan, pag may isang mahina dyan, tinatanggal nila yan every year. Okay? Pinapalitan nila ng mas magandang performance. Okay? Yan po ang kagandahan pag naka-invest ka sa index fund. Okay? So, yan po ang kagandahan, no? Pagdating sa mutual fund. Okay? Dapat nating alamin, no, na marami pa lang, okay, investment vehicle na pwede natin paglagakan ng ating pisong pinaghirapan. Okay? So, workflow of mutual fund. Okay, mutual fund, yan, tayo investor, di ba? Okay, kahit anuman, ang pera nilagay mo, whatever, 1,000, paiba-iba, okay? Okay, investor money are put together. Pinagsama-sama yan, okay? Maliit, malaking amount, okay? Si fund manager ang bahala, okay, select securities to invest in. Okay? Yan, sa mga blue chip companies na yan. Bakit tinatawag na blue chip companies? Dahil matagal na, no? Sa business world, may sterling reputation ng mga yan. So, kaya, di ba, nakikita nyo naman hanggang ngayon, nandiyan pa yan, di ba? So, sino ba ang magdududa na matatalo yan? Dahil nandiyan pa rin sila hanggang ngayon, di ba? Tumanda, nawala na yung iba, pero silang company nandiyan pa rin. Okay? And then, after that, pa nag-generate yan, okay, ng 12% return, okay? And then, pass back to investor ng 12% din. Yan po ang flow ng mutual fund. Ay, ikot lang yan. Matanggal mo lang yan. Pag winidraw mo, pag niredeem mo ang iyong fund. Okay? Yan po ang workflow ng mutual fund. Okay? Ngayon, alam mo ba o hindi pa, o alam mo na rin, di ba? Marami pa rin sa atin na hindi alam, di ba? Hindi nila alam, okay, na marami mga isa ang nag-invest sa mutual fund, okay? And then, isa na dito ang ating security, no? SSS natin, no? Security system natin. Yo, di ba? At ito na rin ang isa sa mga investment ng mayayaman na maayon na rin nating maging investment sa ngayon, di ba? So as individual, bakit hindi ka maniniwala na ang ating SSS nga, no, nag-invest ng 3 billion in mutual fund, di ba? Yung mga nag-invest sa SSS, nare-reinvest din ng SSS sa mutual fund, pinapalago din nila para preparing para sa okay mag-mature, no, sa kanilang mga pensioner din, di ba? So nagtitiwala nga sila saan? So, Sun Life.
O anong hawak niyan? Sunlight. No? Ang liquidity, di ba? Yan ang mga matatagal na, no? So ngayon, alam mo na, no? Na as an individual, bakit ka matatakot na ang ahensya nga natin ng government, may tiwala nga, di ba? Tayo pa kaya. Tayo, kaya dapat natin sabayan ang ginagawa ng mga malalaking kumpanya at saka yung mga malalaking negosyante. Okay? Yun po ang kagandahan dito. Okay? Ngayon, ang benepisyo ng mutual fund para sa atin. Okay? Yung nasabi natin kanina, professional management. Nung mayroon kayong fund manager, hindi ka, hassle-free yan. Mag-invest ka na lang. Maglagay ka, may commitment ka, di ba? Mayroong professional ang bahala sa'yo ng inyong fund. Okay? And then, potentially high return. Confirm mo sa bank. 0.25%, wala pang 1%. Confirm mo, no? Sa 12%, pag magaling ang fund manager, pwede pang ipataas yan. Aggressive. Okay? 18%. Depende. Depende sa fund manager kung gaano siya kagaling. Okay? Pwede niya mapataas yan. Okay? And then, low capital lang, di ba? 1,000, pwede ka na mag-umpisa. Di ba? Ayaw mo nun, di ba? And then, instant diversification. Okay? So, ibig sabihin, okay, nakakalat-kalat yan. Okay? Para ma-minimize ang risk, okay? Naka-diversified yan. Okay? Kaya nga, sabi common na sinasabi, huwag mo ilagay sa isang basket ang itlog. Di ba? Yun ang laging philosophy na, okay, laging pinapangaral sa atin, pinapaalala sa atin. Ito na yun, okay? And then, safety and transparency din, okay? Dahil regulated siya, no, ng Security Exchange Commission. Ito ang ahensya na nagre-regulate para sa public interest tayong mga investor, okay? Dahil anytime na gusto mong i-redeem, regulated yan ng Security Exchange Commission na 10% ng asset capital ng mutual fund company ay nakalaan doon sa mga redemption na yan na gusto nilang ipagbili yung kanilang mga share. Okay? Yan po ang kagandahan dyan. Regulated yan ng Security Exchange Commission. Hindi po pwede na walang nagbabantay sa kanila. Dahil kawawa tayo mga public, ng mga publiko, kung walang ahensya na nagmamata sa kanila. Okay? Mamonopoli nila yan eh. Pag wala yan. Lalo na pagdating sa auditing, di ba? Hindi pwede yung internal ng company, ng mutual fund company na magre-report yan. Dapat nanggagaling yan sa labas. External auditor ang dapat ang magkakandak niyan. Okay? And then, mayroon silang yearly na reporting dyan. Nire-regulate talaga, inoobliga yan ng Security Exchange Commission. Okay, yan po ang kagandahan dito, no? Pagdating sa mutual fund. Yan po ang benepisyo niya. And then, tax exemption yan. Yes, yan po ang kagandahan. Okay? Tax-free po yan ang proceed ng ating, investment through mutual fund. Okay? So ngayon, alam nyo na kung anong benepisyo makukuha mo, no, sa mutual fund. Okay? And then, yan, pag IMG member tayo, no? Okay? Yan, Rumber Financial ang ating partner. Okay? And then, Soldivo, automatic yan. All yung members become automatic mutual fund sa mga investor natin, di ba? Yung nakagandahan, meron kaya 1,000 initial kagad sa Soldivo Strategic Fund. Okay? And then, okay, yan, naka-invest, no? Sa top 10 holding companies. Okay? Yan po ang benepisyo. Pag IMG member po tayo, di ba? So, automatic yan. Meron na tayong, Soldivo kagad. Okay? Okay, disclaimer lang tayo. IMG does not sell the mutual fund. All mutual fund are sold by Rumber Financial. Yan po ang partner. Nakapag-partner po ang ating IMG sa Rumber. And then, isa sa mga partner natin dito, our financial partner, itong Soldivo, no? Okay, na distributor nito ay ang Rumber Financial. And then, so exclusive benefits number 21 din. Okay, and meron tayong mutual fund at zero entry fee. Yun ang kagandahan, no? Bawat, lagay mo, bili mo, zero load yan, walang kaltas. Okay, yan po, mamili tayo, pwede tayo sa Itram, Equity, dahil pag IMG member po tayo, pumunta tayo sa Rumber website,
mayroon po nakalagay doon, okay, pag IMG member tayo, magsasign tayo doon para ma-allow tayo sa mutual fund na zero entry fee pag IMG member tayo. Dahil yun po ay exclusive para sa IMG member. Okay. So yun po ang kagandahan, no? Pag mayroon tayong IMG member, dahil yun ang benepisyo nating makukuha. Diba? Yung 3% entry fee na yan, sayang yun pag mayroon kang, lalo pag monthly kang naglalagay. Diba? Pero lalo pag malaki ka na bumibili ng share. Meron kang 100,000, 3% noon, di ba? Sayang din. Di ba? Naibili mo pa ng share, pangdagdag ng share. Di ba? Pag outside the AMG, meron po tayong entry fee yan. Normal lang yun. Dahil siyempre, magbabayad ka rin sa mga sa fund manager na yan dahil sila ang naghago, sila ang nag-analyze niyan, sila ang nagtatrabaho niyan kung saan nila ilagay sa tama, no, ang iyong fund. Okay? So dapat lang magbayad. But in IMG, yan po ang kanilang arrangement. Okay? Na zero, okay? Entry fee tayo as a IMG member. Okay? Yun po ang benepisyo natin bilang IMG member. And then, okay, ito pa, no? Number 22 natin, no? Ikaw, pag alam mo na, okay, aggressive ka na investor ka, pwede na tayo, no? Sa MyTrade. Ito na ang trading platform natin. Pwede natin gamitin ito. Mag-invest tayo, no? Mag-direct stock tayo. As a IMG member, may MyTrade platform tayo, okay? Pwede tayo mag-open ng account dyan, okay? And then, example natin, 2 ways to invest in Jollibee, okay? Mag-franchise ka, 30 million, no? Or more to open a one branch. To become a shareholder in the stock market or mutual fund, you only need 1,000. So minimum initial investment. How much do you have right now? So example natin si Jollibee noon, kung pag-invest ka, 100 lang yan, no? Per share 2013. Tumaas siya ng 2018 ng 283 per share. So ngayon, di ba, kung may 100,000 ka, di ba? Okay, mayroon kang 283 sa ngayon, di ba? So yan po, ano, pagdating sa investing sa stock market, okay, pag tumaas, dahil kumikita ka yan sa price appreciation niya, pag tumaas, doon ka kikita. Okay? But, siyempre, pag nag-direct stock ka, sinabi natin kanina, na kailangan mo ng matastas na capital din. And then, saka, kailangan mo rin kung anong tipong investor ka. Di ba? Kaka nga, matalo ka lang ng gano'n, okay, magwi-withdraw ka na, okay? Dapat mo muna, lagi natin sinasabi na pag-aral mo muna, no, ihanda mo muna sarili mo, kung talagang agresibo ka na investor ka, okay, pwede ka naman direct investing, okay? So ngayon, okay, outside IMG, ikaw, okay, ikaw yan, invest ka sa mutual fund, life insurance, healthcare, non-life insurance, real estate, okay, agent, okay, bank, and broker will earn the commission product you buy. Okay, and then, pagdating naman, okay, pag IMG member ka, okay, pag IMG member, bypass natin ang middleman, okay, access to the financial companies, and then enjoy discount, product you buy, become your own money manager. Yan po ang kagandahan, no? Pag IMG member po tayo, okay? One-stop shop na po tayo, okay? Pagdating sa investment, healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, allied financial services, okay? Tayo na mismo, do it yourself, no? Tayo na mamimili sa, okay? Sa mga gusto natin. Okay, but lahat niyan, kailangan natin muna ng, okay, financial education para lalo natin ma-appreciate, no? Ma-appreciate ang mga benepisyo na binibigay, no, ni IMG sa atin. Kaya bigyan na natin ng time yung financial education lagi dahil hindi tayo mawawala. Pag-build natin ang foundation natin, hindi tayo magigiba, no? Tamang structure ang ating, okay, susundan lagi. Okay? Hindi yung okay, build ka agad ng investment. Okay, inutang mo. Okay, o di kaya whatever. Kung pera mo yun, inubos mo sa investment. Pagdating ng emergency, wala na. Uutang ka na naman. Di ba? Pag nawalan, kung sino ang nawalan sa mga pamilya mo nawalan, okay, ihiram sa'yo dahil hindi nakapag-bill ng tama, uutang na naman. Okay, may nagkasakit dahil walang healthcare provider. Di ba?
Okay, uutang na naman. So, paano ka magiging milyonaryo kung ang structure ng iyong foundation, financial foundation ay mali na, di ba? So, kailangan mo talaga ng financial education na ang tinuturo ng IMG ang napaka-importante mong i-absorb para sa iyong, okay, future. Okay, so ngayong gabi, okay, dito na po nagtatapos ang ating, okay, presentation. Okay, so back to you, ma'am. Okay, ayan. Hoping na nakatulong sa inyo, no, ang aking na-share na missing information about stock and mutual fund investing. Napaka-importante talaga, no, na malaman natin. Dahil pag hindi, paano natin, no? Paano tayo magsisimula? Ika nga sabi natin kanina, paano tayo magsimula, no? Napalaguin ang ating pisong pinaghirapan sa tamang investing vehicle. Okay? So, sa ngayon, okay, nandito na, nagtatapos ang ating presentation, okay? So, kung kayo ay bago sa aking channel, okay, please subscribe and i-hit nyo na rin ang notification bell natin para ma-update kayo sa mga susunod natin na video about financial education. Okay? So, maraming salamat ulit sa inyong pagkikinig. Okay? Sa susunod nating pagkikita sa mga video kong i-upload. Okay? Good night once again and good day.